Ang mag-asawa ay itinakwil ang kanilang anak na babae dahil sa tingin nila ay hindi siya kaakit-akit. Ngunit makalipas ang 20 taon, nagulat sila sa isang hindi inaasahang bisita na lubos na nagbigay lito sa kanila. Si Patrick at Allison Smith ay naghahanda ng magtanghalian nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Nagkatinginan sila, nagtataka kung sino ang maaaring dumalaw dahil wala silang inaasahang bisita sa araw na iyon. Sinabi ni Allison na maaaring delivery ito o isang taong nagkamali ng bahay. Agad siyang nagmadaling pumunta sa pinto at maingat na tinanong kung sino ang nasa labas bago pa man ito buksan. Walang sumagot. Dahil sa pagkamausisa, sumilip si Allison sa butas ng pinto at nakita ang isang dalagang may pulang buhok na nakatayo sa labas. May bahagyang kalituhan sa mukha. Nagdadalawang isip, binuksan niya ang pinto at tila tumigil ang tibok ng kanyang puso nang mapagtanto niyang pamilyar ang itsura ng dalaga. "Magandang umaga po," sabi ng dalaga kay Allison gamit ang boses na puno ng kumpiyansa at determinasyon. Tumugon si Allison ng isang mahinahon ngunit taus-pusong ngiti, walang kamalay-malay sa daluyong ng mga kaganapang magsisimula sa sandaling iyon. Napansin ni Allison ang panandaliang pagbabago sa ekspresyon ng dalaga. Tila handa na itong magpahayag ng isang bagay, ngunit biglang huminto. Mabilis na bumawi ng kanyang emosyon at nagpakita ng kalmadong anyo. Lalong tumindi ang pagkamausisa ni Allison. Alam niyang hindi ito isang simpleng pagkakamali ng bisita o isang estrangherong nagkataong napadaan lamang. May kutob siya tungkol sa pagkakakilanlan ng dalaga, ngunit nag-aatubili siyang tanggapin ang posibilidad na iyon. Sa wakas, dala ng matinding pagkasabik na malaman ang katotohanan, tinanong ni Allison, "Bakit ka nandito?" Sa halip na direktang sagot, ibinunyag ng dalaga ang isang pahayag na ikinagulat ng lahat. "Ang pangalan ko ay Gabriel. Ako ang inyong tunay na anak." Parang nawala ang hangin sa paligid ni Allison. Bagamat may hinala siya tungkol sa pagkatao ng dalaga, ang marinig ito ng direkta ay nagbigay ng matinding kirot sa kanyang puso. Ang kabuuan ng katotohanan ay biglang bumagsak sa kanya. Ang babaeng nasa harapan niya ay ang anak na itinakwil nila 2 dekada na ang nakalipas, itinuring na hindi perpekto. Ngayon, narito si Gabriel, nakatayo sa kanilang pintuan, puno ng tahimik na lakas. Ngunit ang dahilan ng kanyang pagbisita ay nananatiling misteryo. Habang naguguluhan at kinakabahan, naglalaro sa isipan ni Allison ang posibleng kahulugan ng muling pagkikita na ito. Walang kaalam-alam sa malaking pagbabagong idudulot nito sa kanilang buhay. Sa loob ng ilang saglit, naibunyag ang kwento ng buhay ni na Allison at Patrick Smith, isang mag-asawang ipinanganak sa yaman at impluensya. Ang pamilya ni Allison ay nagmamay-ari ng lumalaking imperyo ng fashion, habang ang mga kamag-anak ni Patrick naman ay nagmamay-ari ng mga galeriya ng sining sa Sydney, Australia. Ang kanilang pagmamahalan ay sumibol noong kanilang kabataan sa paaralan at mabilis na umunlad patungo sa isang pagsasamang kinaiinggitan ng marami. Dahil sa kanilang taglay na kagandahan, kultural na karangyaan at parehong pagmamahal sa sining. Matapos ang paaralan, nauwi ang kanilang kabataang pag-iibigan sa kasalan, isang engrandeng seremonyang itinanghal bilang kasalan ng taon. Ang mga kaibigan at tagahanga nila ay nangarap ng isang magandang kinabukasan para sa kanila, kasama ang pagbuo ng isang pamilyang puno ng kagandahan at karisma na mamanahin ng kanilang magiging mga anak. Ang mga anak na ito, ayon sa mga haka-haka, ay magiging perpektong kinatawan ng lumalaking imperyo ng fashion na masigasig nilang pinalalago. Ang balita ng pagbubuntis ni Allison, ilang buwan matapos ang kanilang kasal, ay naghatid ng matinding tuwa, lalo na kay Patrick. Habang lumilipas ang mga linggo, nagpunta sila sa pangarap ng isang anak
na magiging sagisag ng kanilang pinakamahusay na katangian, ang magiging ganap na larawan ng kanilang minimithing pamilya. Lalo silang natuwa nang malaman nilang babae ang kanilang magiging anak, isang balitang ipinagdiwang nila ng bongga kasama ang mga mahal sa buhay sa isang engrandeng baby shower. Habang sabik nilang hinihintay ang pagdating ng kanilang anak, ginugol ni na Patrick at Allison ang kanilang panahon sa paghahanda ng perpektong silid para sa sanggol, pagpili ng mga magagandang pangalan at maging sa pagbubukas ng ipon para sa kinabukasan ng kanilang anak. Punong-puno sila ng kasiyahan at pag-asa at hindi nila naisip ang anumang pangamba o alinlangan, kaya't lubos silang hindi handa sa pagkabiglang haharapin nila sa pagdating ng kanilang anak. Nang isilang ang kanilang anak na babae, ang realidad ay malayo sa kanilang mga pangarap. Isang saglit lamang, paumanhin sa pagkaantala. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, paki-like muna ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Malaking tulong po ito sa amin. Maraming salamat at tangkilikin ang natitirang bahagi ng kwento. Ang kanilang anak na babae ay may kapansin-pansing pulang buhok, malalaking mata na kulay karagatan at maputlang balat. Ngunit ang kanyang leeg ay nanatiling matigas at likas na nakatagilid sa kaliwa. Bukod dito, ang kanyang mukha ay tila kakaiba, patag at kulubot na parang sa isang matanda kaysa sa isang bagong silang. Labis na nasaktan sina Allison at Patrick dahil ang anyo ng kanilang anak ay malayo sa kanilang inasahang perpektong sanggol. Sinubukan ng doktor nilang magbigay ng kaaliwan, ipinaliwanag na karaniwan sa mga bagong panganak na hindi magmukhang maayos agad pagkatapos ng kapanganakan. Hinikayat niya silang maging matiyaga, tiwala na unti-unting magbabago at gaganda ang itsura ng bata sa mga susunod na araw. Kumapit sa pag-asang ito, matiyag ang hinintay ng mag-asawa ang pagbabagong magpapalapit sa hitsura ng kanilang anak sa kanilang inaasahan. Sa kabila ng mga paliwanag ng doktor, hindi magawang balewalain ni na Allison at Patrick ang mga kakaibang pisikal na katangian ng kanilang anak na labis na naiiba sa kanilang dalawa. Habang parehong may gintong kutis ang mga magulang, ang kanilang anak ay may napakaputlang balat. Ang kanyang matingkad na pulang buhok ay isang nakakagulat na pagkakaiba sa maitim na buhok ni Allison at kayumangging buhok ni Patrick, na lalong nagpalala ng kanilang pag-aalala. Ang tanging katangiang tama ay ang kanyang asul na mata na eksaktong kahawig ng kay Patrick. Ang dapat sanay masayang okasyon ay naging araw ng kalituhan at matinding pagkadismaya. Dahil sa matinding kahihiyan, tumanggi sina Allison at Patrick na mag-video call sa kanilang mga magulang para ipakilala ang bagong silang. Si Patrick, hindi makayanan ang sitwasyon, ay agad umalis para sa trabaho upang maiwasan ang anumang karagdagang interaksyon sa kanyang anak. Si Allison naman ay nahirapan makipag-ugnayan sa kanyang sanggol. Bawat tingin niya sa kakaibang anyo ng bata ay lalo pang nagpalakas ng kanyang pakiramdam ng pagtanggi. Dahil sa kanilang malaking pagmamalaki at takot na maging tampulan ng tukso, pinili nilang huwag ipahayag ang kapanganakan ng kanilang anak. Iniiwasan nila ang posibilidad na dumalaw ang mga kaibigan at magbigay ng hindi kanais-nais na puna tungkol sa itsura ng sanggol. Habang lumilipas ang mga araw patungo sa mga linggo at walang pagbabago sa itsura ng bata, lalo silang nawalan ng pag-asa, taliwas sa positibong inaasahan ng doktor. Ang kanilang anak na itinuturing nilang hindi kaaya-aya ay naging sanhi ng inis at pagkadismaya para kay Patrick at Allison. Pagkalipas ng isang linggo, sa desperadong pagsisikap na makaiwas sa mapanuring mata ng iba, lumipat ang pamilya sa bagong tahanan. Sa gitna ng magulong panahong ito, humingi ng konsultasyon sa isang siruhano ang mag-asawa, umaasang mababago ang anyo ng kanilang anak.
Sa isa sa mga sesyon, nalaman nilang maaaring magsagawa ng mga surgical corrections, ngunit hindi agad, kundi kapag umabot na ang bata sa tamang edad. Ang balitang ito ay nagbigay ng bahagyang pag-asa sa kabila ng kanilang kalungkutan. Bagamat ang posibilidad ng isang operasyon sa hinaharap ay nagbigay ng kaunting liwanag, hindi nito naibsan ang malalim na hinanakit ni na Allison at Patrick. Ang simpleng ideya ng paglabas kasama ang kanilang anak ay nakakadismaya para sa kanila, sumasalamin sa matindi nilang kawalan ng kasiyahan sa itsura nito. Dahil hindi nila makita ang agarang solusyon sa kanilang iniisip na suliranin, napilitan silang gumawa ng isang matindi at masakit na hakbang. Ikinulong nila ang sanggol sa kanilang tahanan, malayo sa paningin ng publiko. Sa loob ng kanilang tahanan, pilit nilang itinatago ang kanilang pighati. Lubos nilang nilimitahan ang paglapit ng iba sa kanilang anak, at kapag may nagtatanong mula sa mga kaibigan o pamilya, ikinakalat nila ang isang malungkot na kasinungalingan na hindi raw nakaligtas ang kanilang anak sa panganganak. Pagkalipas ng 4 na buwan, isang bagong pagbubuntis ang dumating bilang hindi inaasahang daan palabas sa kanilang sitwasyon. Ang pangyayaring ito ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na gumawa ng isang huling matinding desisyon. Iniwan nila ang kanilang unang anak sa isang ampunan, tuluyang itinatakwil ito. Sa kanilang pananaw, ang hindi pagbibigay ng pangalan sa bata ay paraan upang hindi nila ito kilalanin bilang bahagi ng kanilang buhay. Isang pagkilalang hindi sila handang ibigay. Matapos iwan ang kanilang anak na pinangalan ng Gabriel ng ampunan, tuluyang isinara ni na Patrick at Allison ang kabanatang iyon ng kanilang buhay. Hindi kailanman inasahan ang muling pagkikita. Ngunit ang tadhana ay may ibang kwento. 20 taon ang lumipas, muling nag-cruise ang kanilang mga landas nang biglang tumayo si Gabriel. Ngayon ay isang kumpiyansang dalaga sa kanilang pintuan. Hindi makapaniwala sina Allison at Patrick sa nakikita nila. Bagamat nanatili ang kanyang pulang buhok at asul na mga mata, ang mga katangiang minsang ikinahiya nila, ang malalaking mata, kulubot na balat at nakatagilid na leeg ay tuluyan nang nawala. Sa halip nakatayo si Gabriel na may makinis na balat, mga matang hugis almendra at perpektong tindig. Bagamat mahirap para sa kanila aminin, si Gabriel ay naging napakaganda. Agad nilang inisip na marahil dumaan siya sa mga operasyong minsan nilang pinangarap para sa kanya at ang kanilang pagkamausisa tungkol sa kanyang naging buhay ay hindi maikakaila. Napansin ni Gabriel ang pagkabigla sa kanilang mga mukha. Sa halong pait at pagmamalaki, sinagot niya ang kanilang mga tanong bago pa man ito mabigkas. "Nagpa-opera ako. Kung iyon ang iniisip ninyo," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay habang ibinabalik sa kanila ang katotohanan. Sa mga salitang iyon, sinimulan ni Gabriel ang kanyang kwento tungkol sa mahirap niyang kabataan. Bawat alaala ay may bakas ng pag-abandona. Mula sa kanyang pinakamaagang alaala, inilipat siya mula sa isang tahanan patungo sa iba, habang ang kanyang kakaibang anyo ay nagiging sanhi ng malupit na puna mula sa ibang mga bata, na kadalasang dahilan ng kanyang paglilipat. Habang lumalaki, nasaksihan ni Gabriel ang kanyang mga kasamahan sa ampunan na isa-isang inampun at napunta sa mapagmahal na mga pamilya, samantalang siya ay naiwan. Ang bawat paglisan ay nagpalalim ng kanyang pakiramdam ng pagtanggi at pag-iisa. Binabalot ang kanyang kabataan ng matinding pakiramdam ng hindi pagiging kanais-nais. Habang lumilipas ang mga taon, lalong lumalim ang galit ni Gabriel sa sistema at sa kanyang mga magulang na tumakwil sa kanya. Palagi niyang pinangarap ang isang normal na kabataan na puno ng mga kaibigan at mapagmahal na pamilya.
Ngunit habang siya ay tumatanda, natutunan niyang tanggapin na ang ganitong mga pangarap ay malabong matupad para sa isang batang nasa foster care. Sa edad na 14, batid niyang maliit na ang tsansa ng pag-aampon. Sa halip na maghintay ng tagapagligtas, pinili niyang likhain ang sarili niyang kapalaran. Ang determinasyong ito ang nagtulak kay Gabriel sa mga kahangahangang tagumpay. Inilaan niya ang sarili sa pag-aaral sa lokal na pampublikong paaralan at nagtrabaho ng part-time sa isang tindahan ng aklat upang suportahan ang sarili. Ngunit hinarap niya ang mga balakid na hindi niya kayang lampasan ng mag-isa. Ang kanyang simpleng anyo ay nagiging hadlang upang makakuha ng ilang trabaho at minimal lamang ang suporta ng paaralan. Bagamat nawawalan siya ng pag-asa, isang mahalagang pagbabago ang dumating bago siya tuluyang sumuko. Sa kanyang ika-17 kaarawan, sinorpresa siya ng may-ari ng tindahan ng aklat ng isang smartphone. Gamit ang bagong kasangkapan na ito, sumubok si Gabriel sa mundo ng social media upang lumikha ng sarili niyang landas. Pinaghugutan niya ng inspirasyon ang pagmamahal ng kanyang mga magulang sa sining at fashion at nagsimulang magbahagi ng mga review sa fashion at modeling content. Kahit iniisip niyang hindi kaaya-aya ang kanyang hitsura, nagpost siya ng mga video at larawan, suot ang isang maskara upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Isang estratehiyang nagdagdag ng misteryo sa kanyang online persona. Mula sa simpleng sulok ng ampunan, nakapagbuo siya ng isang pandaigdigang taga-subaybay na naaakit sa kanyang kakaibang estilo. Ang kanyang tiyaga ay nagbunga 2 buwan bago siya mag-18. Natuklasan siya ng isang modeling agency sa social media, inalok siya ng kontrata at lubos na nagbago ang kanyang buhay. Sa loob ng 1 taon, nagmodelo siya ng nakamaskara, nagiging pamilyar sa publiko sa kanyang nakatagong pagkakakilanlan. Pagkatapos, sa isang di inaasahang hakbang, sinagot ng kanyang mga ahente ang gastusin sa mga cosmetic procedure upang mapaganda ang kanyang anyo, isang makabuluhang kabanata sa kanyang buhay. Sa loob ng 1 taon, nawala si Gabriel sa mata ng publiko, inialay ang kanyang oras sa sunod-sunod na mga operasyong nagbago sa kanyang buhay. Nang siya'y masanay na sa kanyang bagong anyo, nagpasya siyang harapin ang kanyang mga magulang na sina Allison at Patrick. Mahirap ang paghahanap sa kanila. Humingi siya ng tulong mula sa isang pribadong investigador na sa huli nagdala sa kanya sa tahanan ng pamilyang Smith. Tinapos ni Gabriel ang kanyang kwento sa pagsisiwalat ng kanyang layunin sa pagdalaw upang ipakita kina Patrick at Allison ang tagumpay na nakamit niya sa sarili niyang kakayahan. Labis na nasaktan sa pag-aamin ng kanilang pagkakamali, humingi ng tawad sina Allison at Patrick, huli na nilang natanto na ang kagandahang kanilang pinangarap ay siya nilang itinakwil. Bagamat naramdaman ni Gabriel ang bahagyang ginhawa, pinili niyang huwag bumalik sa kanilang pamilya, idiniing nais niyang ipagpatuloy ang independenteng buhay na kanyang naitayo. Sa pangakong magpapanatili ng komunikasyon, iniwan niya ang kanyang mga magulang ng isang makahulugang aral bago sila hayaan sa katahimikan upang magnilay. Nahanap mo bang nakakaantig ang kwentong ito? Kung ikaw ang nasa lugar ni Gabriel, pipiliin mo rin bang hindi makipagkasundo sa mga magulang na itinakwil ka? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang like button. Ang kwento ni Gabriel ay isang patunay ng tibay at kakayahang bumangon sa sariling sikap. Sa kabutihang palad, ang minana niya mula sa kanyang mga magulang ay ang kanilang pagmamahal sa sining. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Magandang araw!